Magandang araw! Ito po muli si Miss Jen at welcome po sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. At maghahatid na naman ako ng isang panibagong nakakakilig na kwento sa inyo. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating iilang mga avid listeners dyan. So hi po kay Nazria Pasawilan, listening from Kuwait. And also to Noni Aris Gado. Ayan. Also to Choi Podes. Ayan, okay, ang ganda. Ang ganda daw ng story. And to Mira Bangot. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. At sana po ay palagi kayong nandyan para samahan ako araw-araw, no? Kaya naman, di na natin patatagalin pa at atin ang simulan ang kwentong ating pag-uusapan ngayong araw. At eto nga po ang nakakakilig na kwento ni Lyra at ni Aris. Kaya naman kung kayo ay handa na dyan, aba ay tumutok na. Huwag kang humanap ng taong makakaintindi sa'yo. Hanapin mo yung taong kahit hindi ka maintindihan, mananatili pa rin sa tabi mo. Wala tayong diet-diet ngayong araw Minsanan lang tayong lumabas kaya lalamon tayo ng lalamon. Nakangiting usal ng kaibigan ni Lyra habang kumukuha sila ng pagkain sa buffet area. Kailan ba ako nag-diet? Pagkain na nga lang yung kasiyahan ko Titipirin ko pa ba yung sarili ko? It's a big no for me. Tugon pa ng babae na pumipilantik pa ang mga daliri. Ayan tayo Pinaiinggit mo na naman ako dyan sa katawan mo. Ikaw na yung babaeng pinagpala ng kaseksihan kahit grabe kumain. Kai, don't be conscious of yourself. Maganda ka kahit saang anggulo. Kahit ano pang ayos ng kagaya nating pinagpala, wala nang magagawa ang mga bashers kung never tayong papangit. Yan yung gusto ko Maupo na nga tayo at baka bigla ko pang mabulalas na ililibre na lang kita. Napatawa naman siya sa tinura ng kaibigan at sinundan na lamang ito paupo sa table nila. Akmang susubo na nga siya pero nang makitang wala ang kinuha niyang cake, kaagad siyang napatayo. Sandali, hindi ko nakuha yung cake ko. Hindi ako makakakain ng walang cake. Saad pa niya. Sige, kukuhanin ko lang din muna yung drinks mo dun sa counter. Alam ko naman, drinks is life ka ring babae ka. Tugon ni Kai. Tumango na lang si Lyra at binalikan ang cake sa buffet area. Nang pabalik na siya sa upuan nila, medyo nalito siya bigla kung nasan yung pwesto nila. Malilimutin kasi siya lalo pa at pare-pareho ang ayos ng upuan at design ng paligid. Nang makita nga niya ang pink na sushi na kinuha niya na nakalapag sa isang table, tumiretso sa kaagad doon. Confident siyang doon ang table nila dahil sa pink na sushi. Ang tagal naman ni Kai, mahinang sambit niya at nagsimula ng kumain. Gutom na kasi siya. Hindi naman niya siguro ikamamatay kung mauna na muna ako ng kaunti. Masama pa naman akong magutom. Naghahanap ako bigla ng pogi. Sabay bungisngis pa niya. Nagsimula na nga siya sa pagkain. Wala na siyang pakialam sa paligid dahil pagkain ang kaharap niya. Sa gitna nga ng kanyang pagkain, napansin niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa table niya at nakatitig sa kanya. Hindi niya ito pinansin nung una pero nainis na siya at nailang habang tumatagal. May problema ba? Medyo inis niyang tanong sa lalaki. Gwapo ito kaya medyo nadidistract siya. Ang amo kasi ng muka. Walang-wala ang mukha niyang may pagkasuplada. Nothing. Tipid na sagot ng lalaki. Anong nothing? Kanina ka pa nakatayo dyan at nakatitig. May bala ka bang masama sa akin? Gusto mo ba akong lasunin? Sinamaan niya ito ng tingin. O baka naman type mo ko. Sorry pero ayoko sa mga lalaking acting stalker. Napatawa ang lalaki. You're too delusional, miss. Ganyan ba yung epekto sa'yo ng sushi? Bigla-biglang nagkaka-allergy yata yung pag-iisip mo. At sinasabi mo bang nababaliw ako? Ikaw kaya tong para kang gwardyang nakabantay sa akin. Kung may gusto kang sabihin, straightforward mo na dahil masyado kang istorbo sa pagkain ko. Baka pag sinabi ko sa'yo yung dahilan kung bakit ako nakatingin sa'yo, hilingin mo na lang na lumubog ka na dyan sa kinatatayuan mo. Kahit wala naman sa tono ng boses ng lalaki ang pagmamayabang,
Napikon pa rin lalo si Lyra. Napatayo tuloy siya nang wala sa oras dahil ramdam niyang kinakain na siya ni anger. Ang yabang-yabang mo. Ikaw na nga tong may atraso sa akin. Gusto mo bang ipapulis kita? Tinatanong ko lang naman kung bakit ka nakatingin sa akin na parang kakainin mo ko. Tapos, ako pa yung gagawin mong baliw? Sita niya dito. Go on. Ipapulis mo ko. Para ikaw din yung mahuli. Alam mo bang masamang magnakaw ng pagkain ng iba? Sagot pa ng lalaki. Medyo napapalakas na nga ang boses nilang dalawa kaya may naaagaw na nilang atensyon ng ibang customer. Magnanakaw ng pagkain? Sira ba yung ulo mong lalaki ka? Bakit ako magnanakaw ng pagkain? May pambili naman ako. Gusto mo bang ipakita ko sa yung resibo ng sahod ko? Pikon pa niyang sambit. Then why are you sitting on my table and eating my food? Napakurap-kurap naman si Lyra dahil sa narinig. Napatingin siya sa table at napansin niyang medyo iba nga ang ayos noon. Bago pa nga siya makapagsalita ulit, sumulpot si Kai at hinawakan siya sa braso. Gaga kang babae ka. Iniwan lang kitang saglit. Nakikipag-away ka na. At saka bakit nandyan ka sa ibang table? Mahinahong sita nito sa kanya. Hindi natin to table. Nanlaki ang kanyang mga mata at itinuro pa ang table na nasa kanyang harapan. Diyos mio ka, Inday. Doon tayo sa kabila. Nakakahiya. Inaway mo pa yung gwapong lalaki. Ikaw naman yung may kasalanan. Nakakahiya nga. Parang gusto na lang lumubog ni Lyra sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang hiya. Pinagkamalan pa naman din niya ang lalaki na may gusto ito sa kanya. Anong gagawin ko, Kai? Saksakin mo na lang muna ako siguro ngayon. Mabubuhay naman ako kapag dinala ako sa ospital. Nahihiyang sabi pa niya. Ano ka? Robot na i-reset? Mag-sorry ka na lang na babae ka dahil kasalanan mo din naman. Sagot pa nito. Umiling naman siya. Sa tingin mo ba, kaya ko pang harapin yung lalaking yan? First time kong mainis sa gwapo, nakakahiya. Peke ngang tumikhim ang lalaki dahil wala siyang marinig na pinag-uusapan ng dalawa. So whose fault is it now? Gusto mo pa rin bang palabasin na type kita kaya nakatingin ako sa'yo ngayon? Tanong nito. Sorry. At mabilis ngang hinila ni Lyra ang kaibigan palabas ng restaurant na yon. Mas gusto niyang sa tuhog-tuhog na lang sila mabusog ngayon. Hindi niya kasi talaga kaya na magstay pa sa lugar na yon dahil sa sobrang kahihiyan. Ano? Di instant karma ngayon yung hinarap mo, sabi ni Kai at napapailing pa. Kasi naman bakit ba pare-pareho yung design sa restaurant na yon? Tapos pareho pa yung order natin sa lalaki na yon, sagot niya. Diyos mio ka, nakailang balik ka na sa table natin tapos nakalimutan mo pa rin. Sigurado agad akong pagkain na agad yung nasa isip mo kaya lutang ka. Inirapan siya ng kaibigan. Paano ngayon yan? Sa tuhog-tuhog tayo magbubuffet niyan. Oo, handa akong ilibre ka. Wag lang talaga tayong bumalik sa restaurant na yun. Ewan ko sa'yo. Mararanasan mo na sana yung organic encounter, naging exotic encounter pa. At napapailing na lang si Kai. Napausli na lamang ng uso si Lyra at hindi na nakapagsalita. Pakiramdam nga ni Lyra na allergic na siya sa mga buffet restaurant dahil sa nangyari. Ayaw niya nga rin munang pumasok sa trabaho dahil sa kinakabahan siyang makita ulit yung lalaking inaway niya. Baka bigla kasi siyang mahimatay kapag nagkataon. Umayos na kayong lahat. Nandyan daw sa baba yung anak ni Mrs. Arcilia. Pupunta siya ngayon dito sa office natin para makumusta tayo. Napatingin siya sa manager dahil sa sinabi nito. Gwapo po ba yung anak ni Mrs. Arcilia? Usisa ng bading niyang kasama sa trabaho. Balita ko po single din yun. OMG! Kinikilig na kaagad ako. Tili naman ng isa niya pang kasamahan. Napangiwi naman si Lyra dahil sa reaksyon ng mga ito. Alam na kaagad niyang hindi certified demure ang mga ito. Mali kayo ng way kung panong kiligin. Nagsalita siya kaya napatingin sa kanya ang lahat. Dapat kapag may gwapo, demure lang yung atake natin. Yung kunwari hindi tayo kikiligin. Para naman mystery effect tayo. Wag parang mag-open legs ka agad. Toroy! Expert ka masyado sa mga ganyan na. Halatang tirador ka ng mga gwapo. Natatawang sabi pa ng bading. Natigil nga sila nang biglang pumasok ang isang magandang babae. Mabilis silang napaayos ng tayo dahil isa ito sa mga masungit na security sa mall. Nandyan na si Sir Aris, magsiayos na kayo, sabi pa nito. Mabilis naman silang nagline. Medyo excited na nga rin si Lyra dahil curious siya sa mukha ng anak ni Mrs. Arcilia. Maganda kasi ang ginang, kaya sigurado siya na gwapo din ang anak nito.
Ilang sandali nga ay pumasok sa loob ang isang lalaking matangkad at gwapo. Ang excitement nga ni Lyra ay mabilis na nawala nang makilala niya kung sino ito. Anak ng kabayong mabagal! Agad siyang napayuko dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang mukha. Destiny ba kami ng lalaking to? Diyos mio Marimar naman. Bakit siya pa yung anak ni Mrs. Arcelia? Hoy, napano ka? Bulong sa kanya ni Julio o mas kilala bilang Julia dahil binabae ito. Bakit bumubulong-bulong ka dyan? Niriritwalan mo ba kaagad yung anak ni Mrs. Arcelia? Aba, ako muna ah. Hindi naman nakasagot ang babae dahil sa kinakabahan lang siya. Sinisigurado niya rin talaga na iwas ang mukha niya sa lalaki. Good morning everyone. Napahawak nga siya sa laylayan ng kanyang damit nang magsalita ito. Sorry sa biglaang pagbisita. Inutusan kasi ako ni Mommy na pumunta dito para masiguradong maayos kayong lahat. Sasaglit lang din ako kaya hindi nyo kailangang kabahan. Ay sir, kahit bukas ka na po umalis. Balantod na sabi pa ni Julia. Oo nga po sir, welcome na welcome ka ho dito sa mall. Panggagatong naman ni Ira. Nagsimula nga ring magkansawan ang mga katrabaho ni Lyra. Pero siya ay tahimik lang at nanatiling nakayuko. Lyra, bakit nakayuko ka lang dyan? Tanong ng kanilang manager. Naramdaman niya namang napatingin sa kanya ang lahat. Kaya bahagya na lamang siyang napapikit. May stiff neck ho ako. Palusot niya at mas yumuko pa. Ha? Kanina lang okay ka pa. Siguro nahihiya ka lang kay Sir Aris. Nakangising sabi pa ni Julia. Hindi, masakit lang talaga yung leeg ko kapag ginagalaw. Pagpupumilit pa niya. Kahit nangangawit na ang leeg niya sa pagyuko, hindi siya mag-aangat ng tingin. Nasa ganong posisyon nga siya nang biglang may lumitaw na mukha sa kanyang harapan. Sa gulat niya, nanlaki na lamang ang mga mata niya habang nakatingin kay Aris. Are you hiding from me? Nakangising tanong nito. Kahit kasi nakayuko ang babae, nakilala ito ni Aris pagpasok pa lang niya. Mas nakumpirma pa niya ito na ito nga yung babae sa buffet restaurant dahil na rin sa kinikilos nito. Hello po. Kinakabahang bati dito ni Lyra at Peke ngumiti. Nasaan na ngayon yung tapang mo? Di ba't hindi ka maawat sa buffet restaurant? Tanong pa nito. Hindi ako yun. Nag-angat siya ng ulo at umiwas ng tingin. Nagkakamali ka lang. Hindi kaya ako mahilig sa mga buffet restaurant na yan dahil strict ako sa diet ko. Teka lang, bakit may pagganyang paglalapit kayo sa isa't isa? Magkakilala ba kayo? Sumabad na nga si Julia dahil nainggit na siya. Sir, yuyuko din ako. Silipin mo rin yung mukha ko. Napatawa naman si Aris. Maybe next time. Kailangan ko nang umalis dahil may pasok pa ako sa kliniko. Naglakad ito palayo sa babae. So I guess maayos naman dito ngayon. Bibisita na lang ulit ako kapag may oras. Kahit wag na. Bulong pa ni Lyra at pasimpleng umirap. Bago pala ako umalis, pipili na muna ako ng mga damit na kukuhanin ko dito sa mall. Humarap ang lalaki kay Lyra at itinuro ito. And I want you to assist me. Ha? Ako? Ako ho? Itinuro pa ng babae ang sarili. Teka, bakit ako? Nananahimik na nga ako dito eh. Lyra! Saway sa kanya ng kanilang manager at pinanlakihan pa siya nito ng mga mata. Mabilis naman siyang natauhan. Nakalimutan niyang boss nga pala niya ang lalaki. Masyado siyang nagpadala sa emosyon. Ang ibig ko pong sabihin, bakit ako yung napili niyong maswerte na mag-a-assist sa inyo? Saad pa niya at Peke pang tumawa. Nahimigan naman ang lalaki na Peke ang pagtawa nito, dahilan para masiyahan siya. Gusto niya kasi ulit makita kung paanong mataranta ang babae. Since I'm in a hurry, let's start. At naunang lumabas ang lalaki. Mabilis namang sumunod dito si Lyra para matapos na ang paghihirap niya. So how's your life after you ate my food? Biglang nagsalita si Aris. Wala ho akong alam sa mga sinasabi niyo. Pagmamaang-maangan pa rin niya. Ayaw niya nang maalala ang kahihiyang yon dahil pakiramdam niya ay katapusan na rin ang kanyang buhay. You're still denying it, huh? Huminto na sa paglalakad ang lalaki at hinarap siya. Ayaw mo bang maalala ulit kung paano mo kong awayin at pagsabihan na type kita? Napahinga ng malalim ang babae. Sir, you're in a hurry, diba?
Bakit di na lang tayo magsimula ng pagkuha ng mga damit mo kaysa dinadaldalan mo ko ng ganyan? Napatitig sa kanya ang lalaki. Dahilan para bahagya siyang mailang. Ilang sandali nga ay nagpatuloy na ulit sila sa paglalakad. Nang makarating sila sa department store, naupo ang lalaki at nagdekwatro pa. Choose clothes for me. Kaswal na utos nito sa kanya. Bakit po ako yung mamimili? Hindi naman ho ako yung magsusuot ng mga damit niyo. Kunot noong tugon pa niya. Basta pumili ka ng mga sa tingin mo ay bagay sa akin. Kapag ginawa mo yon, patatawarin na kita sa pag-aaway mo sa akin sa buffet restaurant. Over naman sa pagka-spoiled tong lalaking to. Hindi mapigil ang bulong ng babae at napasimangot pa. Are you saying something, miss? Tumingin si Ari sa nameplate ng babae dahil hindi niya alam ang pangalan nito. Lyra? Wala ho, sir. Ngumiti ito ng pilit. Pero ang akin lang ho, sinama niyo ako dito para mag-assist sa inyo. Hindi ho para maging personal picker niyo. Kung may gusto ho kayong damit, kayo na ho yung mamili ng mga yun. Medyo pakibilisan na lang din po dahil may trabaho pa po ako. Bigla namang ngumiti ang lalaki at napatango-tango. Tumayo ito at naglakad papalapit sa babae. Then I'll go now. Parang gusto nga nitong sapakin ni Lyra dahil sa biglang sinaad nito. Siguro next time na lang ako pipili. See you soon again, Miss Food Thief. At kumindat ito bago tuluyang tumalikod. Napakurap-kurap naman siya at sinundan ng tingin ang lalaki. Baliw ba yun? Hindi na nga niya mapigilang bulalas. Napangiwi na lamang siya at napailing na lamang. Mas napadalas nga ang pagbisita ng lalaki sa mall. Bagay na ikinakainis ni Lyra. Kahit kasi anong iwas niya dito, gumagawa naman ito ng paraan para masiguradong magtatagpo ang landas nilang dalawa. Ay, ang sarap talagang gumising kapag walang buwisit sa paligid. Nakangiting sabi niya bago mag-unat-unat. Day off niya kasi kaya masaya siya dahil hindi niya makikita si Aris, ang lalaking madalas sumira sa araw niya. Aris? Binalingan niya ng tingin ang alaga niyang aso. Bigla nga siyang napasimangot dahil sa pangalan nito. Hindi ko nga makikita yung isang yun pero parang makakasama ko pa rin siya. Dapat pala hindi na Aris yung pinangalan ko sa'yo eh. Nilapitan niya ang alaga at hinaplos ang balahibo nito. Kumawag naman ang buntot nito at dinilaan siya sa mukha. Pero kahit ganun, mas mabait ka naman at mas sweet kesa sa kanya. At ikaw ang pinaka-love ko sa lahat, Aris. At pinanggigilan nga ni Lyra ang alaga. Maya-maya nga ay tumayo na siya at nagbihis. Nagmo-morning walk muna siya kasama ang alaga. Paborito naman nito ang maglakad-lakad. Excited ka bang mag-walk, baby ko? Malambing niyang tanong dito nang makalabas sila ng bahay. Tumahol lang ito at tumalon-talon. Natawa naman si Lyra at sinimulan ngang ilakad ang alaga. Doon siya didiretso sa paborito nilang park. Nang makarating nga doon, mabilis na tumakbo ang alaga niya. Dahilan para mabitawan niya ang tali nito. Aris! Pagtawag niya dito. Akmang susundan niya nga ito pero biglang may humawak sa kamay niya. Why are you calling me? In love ka na ba sa akin? Nakangiting tanong nito sa kanya na akala niya hindi niya makikita ngayong araw. Anong ginagawa mo dito? Salubong ang kilay na tanong niya sa lalaki. Dito ang daan papuntang kliniko. Then suddenly, I saw you and heard that you called my name. Sagot pa nito. Hindi ikaw yung tinatawag ko. Binawi niya ang kamay sa lalaki bago ituro ang aso niyang nakikipagharutan sa isa pang aso. Siya yung tinatawag ko. Who? Lumingali nga ang lalaki pero wala siyang nakitang tao sa itinuturo nito. 2 aso lang ang nakikita niya doon. At nang mapagtanto ni Aris kung sino ang tinatawag ng babae, napatanga na lamang siya. You mean you're calling your dog? Oo. Proud nang ngumiti si Lyra. What the? Ipinangalan mo yung aso mo sa akin? Do I look like a dog to you? Huwag kang assuming. Aris na ang pangalan niya bago pa man kita makilala. Umirap siya sa lalaki. Isa pa, mas lugi pa nga yung aso ko dahil kapangalan ka niya eh. Ang gwapo-gwapo kaya ng baby ko. You're comparing me with your dog? Itinuro ng lalaki ang sarili. That's offending. Hindi naman kita kino-compare sa aso ko. Ang akin lang, mas bagay sa kanya yung pangalan na Aris. Mas gwapo pakinggan kapag sa kanya. So sinasabi mo bang pangit kapag sa akin? Eh di kinukumpara mo na nga ako sa alaga mo. Napasimangot ang lalaki. Nasisiyahan naman si Lyra dahil sa pagkapiko nito. Ewan ko sa'yo. Sige na umalis ka na't sinisira mo yung mood ko.
Taboy niya dito bago lapitan ang kanyang alaga. Malakas ang loob niya ngayon dahil wala naman sila sa trabaho. Ngayon lang din naman siya babawi kaya gusto na niyang sulitin pa. Nang makalapit siya sa kanyang alaga, nilingon niya ang kinaroroonan ng lalaki. Napanatag siya dahil mukhang wala na ito doon at mukhang umalis na. Baby, alam mo bang nandito yung kapangalan mo kanina? Ininis niya ako, kaya dapat kinagat mo siya. Hinaplos niya ang balahibo nito. Kaso umalis ka kaagad at mas inuna mo yung landi. Manang-mana ka talaga sa amo mong aso ka. Tumahol lamang ito at maya-maya nga ay biglang bumagsak habang hinihingal. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Aris, anong nangyari sa'yo? Alalang tanong niya pero hindi ito tumahol man lang at parang nanigas lang. Sa sobrang taranta nga ni Lyra, mabilis niya itong binuhat. Medyo nahirapan pa siya dahil sa golden retriever ito. Aris, dadalhin ka ni mommy sa ospital. Huwag kang mamamatay. Iiyak talaga ako. Naiiyak niyang sambit. Nang makita niya nga ang pinakamalapit na vet sa park, agad siyang pumasok doon. Kaso bahagya nga siyang natigilan nang makita kung sino ang tao doon. Ikaw na naman? Inis niyang sita sa lalaki. Hindi niya alam kung sinasadya ba ng tadhana na magtagpo lagi ang landas nila o minamalas lang talaga siya. And? Teritoryo ko to kaya wala kang karapatang magreklamo. Masungit na tugon pa nito. Ibig sabihin, ikaw ang doktor sa vet clinic na to? Yes. Napatingin ito sa aso ng babae. What happened to your dog? Hindi ko alam. Bigla siyang bumagsak tapos nanigas. Inilapag yun ni Lyra sa kama. Please tignan mo siya. Hindi na kita aawayin kapag naging okay na si Aris ko. Kahit hindi mo sabihin yan, titignan ko pa rin siya. Trabaho ko yung magligtas ng buhay ng mga hayop. Tugon pa ng lalaki. Nagsimula nga si Aris na tignan ng alaga ni Lyra, habang ang babae naman ay kinakausap ang kanyang alaga. Aris, huwag mo kong iiwan na. Paano na si mommy kapag umalis ka? Ikaw na lang yung kasama ko, Aris. Kaya dapat mabuhay ka. Can you stop that? Nawawala ako sa focus dahil pakiramdam ko ako yung nag-aagaw buhay. Nakasimangot na sabi ng lalaki. Kahit ayaw niya kasing isipin, pakiramdam niya talaga, siya ang iniiyakan ng babae. Anong gagawin ko? Aris din yung pangalan niya. Isa pa kinakabahan kaya ako sa nangyayari ngayon. You know what? Dito ka na muna sa labas at ipapasok ka sa loob itong si aso mo. Huwag kang mag-alala dahil magiging okay lang siya. Tumango naman si Lyra. Pumasok nga si Aris sa pinakaloob ng klinik. Dala ang alaga ng babae. Habang si Lyra nga ay naghihintay lamang sa labas, hindi siya mapakali habang nakaupo pero pilit niya ngang pinapahinahon ang kanyang sarili. Halos kalahating minuto nga bago lumabas ang lalaki. Sa itsura nito, mukhang nahinuha na ng babae na okay lang ang alaga niya. Okay na yung alaga mo, sabi pa ng lalaki. Thank you. Naiiyak at masayang sambit niya. Pero I suggest na ipatingin mo siya sa mas malaking vet clinic dahil may nakakapakong bukol sa tiyan niya. Pero sa ngayon, okay naman na yung lagay niya at natutulog lang siya. Nangamba nga siya sa sinabi ng lalaki pero mas lamang pa rin ang kanyang tuwa. Sa sobrang tuwa nga niya, hindi niya mapigilang yakapin ang lalaki. Maraming salamat sa iyo, Aris. Mabait ka naman palang tao at may puso ka naman pala talaga. Sambit niya. Iba ka pala sumaya. Pinaparamdam mo sa akin na gusto mo ko. Nakangising sabi pa ng lalaki. Mabilis namang napahiwalay dito ang babae. Ang kapal ng mukha mo wala akong gusto sa'yo. Masyado kang assuming. Oops, why are you mad again? Kasasabi mo lang na hindi ka na magagalit sa akin kapag naging okay yung alaga mo. Paalala pa nito at nagtaas pa ng isang kilay. Hindi naman ako nagagalit, naiinis lang. Diyan ka nang kumag ka. Doon ako sa mas gwapong Aris sa paningin ko. At tinalikuran ng babae ang lalaki. Hey, I'm more handsome than your dog. Bawiin mo yung sinabi mo. Nagbingi-bingihan na nga lang si Lyra at hindi na pinansin pa ang hinaing nito. Nararamdaman nga ng babae na medyo nagkakasundo na sila ng lalaki. At dahil na nga rin yon sa alaga niya na nasa vet clinic nito at nagpapagaling. Nakitaan kasi ng tumor sa tiyan ng alaga niya na agad inoperahan at kasalukuyang under monitor sa vet clinic ni Aris. So sinasabi mo bang meron ng future daddy yung alaga mo at kapangalan pa niya? Nakangising tanong ni Kai sa kanya. Anong future daddy ka dyan? Sinabi ko na doktor lang ni Aris ang lalaking yun. Never siyang magiging future daddy ng baby ko. Nakasimangot niyang tugon. Sus, mukhang doon na rin naman kayo patungo na dalawa eh.
Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganyang bagay, kaya wag ka na sa akin mag-deny. Tantanan mo ko, Kai ha? Kaya ayokong magkwento sa'yo eh. Masyado kang ma-issue na babae. Hindi naman ako ng issue. Sinasabi ko lang yung pananaw ko. Tignan mo, kukunin mo rin akong bridesmaids mo kapag kinasal kayo ng Aris mo. Kai, manahimik ka. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sigurado talagang lagot ako nito. Grabe kasi makipagtsismisa ng kaibigan niya. Nasa mall pa naman sila at kasalukuyan niya itong customer. Ay, napasarap masyado yung kwento. Akala ko nakatambay lang tayo sa park. Sabay tawa pa nito. Napasimangot naman si Lyra. Sige na, magbayad ka na dun. Mamayang gabi na tayong magchismisan. Napahinto nga siya sa pagsasalita nang mabangga siya sa isang babaeng biglang sumulpot. Ouch! Are you blind? Inis na sita nito sa kanya. Sorry ma'am, hindi ko ho kayo nakita kaagad. Magalang niyang sambit. Kung wala siyang trabaho, papatulan niya talaga ito. Ito naman kasi talaga ang may kasalanan kung bakit sila nagbanggaan. Sorry? Don't you know who I am? Nagtaas ito ng kilay bago ituro ang kanyang sarili. I am the future wife of the soon-to-be owner of this mall. Future wife? Pasensya na po talaga. No! You need to be fired. Ire-report kita kay Tita Ami. And you think you have the rights to do that? Ang atensyon nga nila ay napunta sa lalaking kadarating lang. Bahagyangang namangha si Lyra dahil ang gwapo nito sa suot nito ngayon. Pakiramdam niya tuloy, hindi man lang nararanasan ng lalaki kung paanong maging haggard, kahit busy pa ito sa buhay. Aris! Ngumiti ang babaeng bumangga kay Lyra at lumapit dito. I came here to see you. Kaso nandun ka pala sa vet clinic mo. And what do you need, princess? Walang emosong tanong nito. Nothing. I just want to see my fiancé. Matamis ang ngiting sagot ng babae. Yun lang, mukhang malabo nga siyang maging future husband mo. Naiiling na komento ni Kai. May fiancé na pala siya. Tapos kung makipag-usap sa akin at mag-assume na may gusto ko sa kanya, parang single siya. Hindi na nga sinagot ni Aris ang babae at nilapitan si Lyra. Ipinadama naman niya sa lalaki na napipikon siya dito. Did she hurt you? Tanong nito sa kanya. No sir. Ako pa nga po yung nakasakit sa fiancé mo eh. At nilakasan pa nga ang salitang fiancé para mas madama ng lalaki ang kanyang inis. She's not my fiancé, okay? Hindi ako pumayag sa makalumang kasunduang kasal na yan. Kung magpapakasal ako, gusto ko sa babaeng mahal ko. Sincere na tugon pa ni Aris. Nakaramdam naman si Lyra ng saya dahil sa kanyang narinig. Malantod ka? Bulong pa sa kanya ni Kai. Bakit o ba sinasabi sa akin yan, sir? Hindi mo po kailangang magpaliwanag. Hey! Are you flirting with my fiancé? Inis na lumapit sa kanila si Princess. Kaya ba palagi mong tiniturn down yung engagement natin, Aris? Dahil dyan sa sales lady na yan? Gusto mo bang i-report ko ito sa mommy mo? I-report mo. Sinong tinakot mo? Tugon lang ni Aris bago hawakan ng kamay ni Lyra at hilahin papaalis doon. Hey! I'm not done talking! Maktol pa ni Princess. Akmang susunod ito sa dalawa pero agad humarang si Kai. Bawal kang sumunod. Hindi pwedeng maputol yung kaligayahan ng best friend ko. Nakangising sambit nito. Nakarating naman si Lyra at Aris sa locker room ng mga sales lady. Ano bang trip mo? Kaagad na sita dito ng babae. Nilayo lang kita sa bruhang yun. Dapat nga mag-thank you ka pa eh. Pero sinusungitan mo ko ng ganyan. Nakasimangot na tugon nito. Hindi mo nga dapat ginawa yun eh. Paano kung i-report ako ng babae na yun sa mommy mo? Baka matanggal pa ako sa trabaho niyan. At napasimangot nga din siya. Hindi ka tatanggalin ni mommy. Magtiwala ka sa akin. Pero kung sakali mang tanggalin ka nga niya, ako magbibigay sa'yo ng trabaho. Marami akong business. Hindi lang halata dahil masyado akong gwapo. Mayabang na sambit ng lalaki. Ang hangin mo talaga, no? Oo nga pala, bakit nandito ka? Di ba dapat nandun ka lang sa clinic? Paano kapag kailangan ka ng baby Aris ko? Grabe ka. Mas concerned ka pa talaga sa aso mo, no? Aba, Aris din naman yung pangalan ko. Bakit naman ako magiging concerned sa'yo? Aso ka ba? You're so mean. Padabog na umupo ang lalaki. Palagi kitang inaalala, tapos ako baliwala lang pala sa'yo. OA naman kung makapagtampo. Boyfriend ba kita? Muli siyang napairap. Concerned din naman ako sa'yo, pero 10% lang siguro. Mas gusto ko kasing inaaway ka eh. Satisfying kasi sa feeling. Nagliwanag ang mukha ni Aris. Ibig sabihin, crush mo ko. Concern ka sa akin eh. Alam mo, kumausap ka na lang ng bato.
Huminga ng malalim si Lyra. Sige na, lalayasan na kita, may trabaho pa ako. Bumalik ka na dun sa klinik at huwag kang manggulo dito. Akmang aalis na nga ang babae nang biglang hapitin ni Aris ang kanyang bewang. Inupo siya nito sa kandungan nito na ikinagulat niya. Huy! Baka may pumasok! Tarantang saway pa niya dito. Gusto ko lang maglambing. Sumandal ang lalaki sa kanya. Let's just stay like this 5 minutes. Anong 5 minutes? Bitawan mo na nga ako. Kapag talaga ako nawalan ng trabaho, bubugbugin kita. Napatawa naman ang lalaki bago sa bitawan. Sungit-sungit mo naman. He! At mabilis na tumakbo si Lyra palabas ng locker area. Nang makabalik nga siya sa kanyang pwesto, habol hininga siya habang sapo ang dibdib niyang malakas ang kabog. Pakiramdam nga din niya ay namumula ang kanyang muka. Ang landi ng unggoy na yun. Nasabi na lamang niya bago napapailing. Hindi alam ni Lyra kung talagang busy ang mga tao ngayon o siya lang ang pinapahirapan ngayon. Bigla-bigla na lang kasi siyang pinag-ayos ng stocks sa bodega na hindi naman pinapagawa sa kanya noon. Te, may nagawa ka bang kasalanan? Usisa pa ni Julio o Julia. Eto kasi yung katulong niya sa pag-aayos ng storage room. Wala ang bait-bait ko nga at palaging sales lady of the month. Tapos bigla-bigla akong pag-aayusin ng storage room. Sagot niya. Sigurado kang hindi mo na-offend si Mrs. Arcilia. Nasagap ko kasi kay Ira na si Mrs. Arcilia ang nag-utos na pag-ayusin ka dito sa storage room twice a week. Dahil nga sa sinabi ni Julia, napatingin siya dito. Bigla tuloy siyang napaisip kung may kinalaman yon sa alitan nila ng fiancé ko no ni Aris. Hindi ko pa nga nakikita sa personal si Mrs. Arcilia. Kaya wala akong naisip na naging kasalanan ko sa kanya. Sagot niya bago mapasimangot. Baka pagsubok niya lang ito para sa future daughter-in-law niya. Balita ko kasi may something sa inyo ni Sir Aris. Bigla siya nitong binato ng stalking. Magkwento ka nga tungkol sa inyo ni Sir Aris. Ano nang status niyong dalawa? Magtigil ka. Wala kaming something ni Sir Aris. Kung nakikita niyo man kaming magkasama, magkaibigan lang kami. Isa pa, siya ang doktor ng aso ko ngayon. Tugon pa niya. Totoo naman kasing wala silang something ni Aris. Pero aminado siyang malandi ang lalaki minsan. Di yung bruhang ang madalas dito yung karelasyon niya talaga. Napasimangot si Julia. Diyos mio, mas ayos pang mapunta sa'yo si Sir Aris kaysa sa babaeng yun. Alam mo bang napaka-bossy ng babaeng yun? Gusto ko na nga siyang sampalin eh. Napapadalas na rin kasi si Princess sa mall at palagi nga itong bossy kaya marami ang naiinis. Kabilang na doon syempre si Lyra. Alam mo, maglinis na lang tayo para matapos na tayo kaagad. Nasabi na lamang niya. 1.5 oras nga ang ginugol nila doon sa storage room bago sila matapos. Pagod na kaagad si Lyra at gusto na lamang umuwi para magpahinga. Lyra, paglabas niya ng storage room, nabigla siya dahil bumungad sa kanya si Aris. Seryosong-seryoso ang mukha nito kaya kinabahan siya. Come with me to my clinic. Bakit? Napatingin siya sa oras. Hindi aabot ko ngayon dahil 30 minutes break lang kami. Pwede bang mamaya na lang? Ako nang bahala sa manager mo. Mas importanteng makasama ka sa akin ngayon. Bakit ba? May nangyari ba sa baby ko? Bigla siyang kinabahan at nangamba din siya. Hindi sumagot ang lalaki at binalingan lang si Julia. Pakisabi na lang sa manager niyo na isinama ko siya. Nakangiting tumango naman ang baklita. No problem sir. Kahit magtanan pa po kayo now, akong bahala. Ingat po kayo at enjoy! At nagbigay pa ito ng mapanuksong tingin. Nakasimangot naman itong inirapan ni Lyra bago nga tuluyang magpatangay sa lalaki. Habang nasa biyahe nga, sobrang tahimik lang nila. Gusto ulit magtanong ng babae, kaso natatakot siya sa sagot na kanyang maririnig. Ngayon pa nga lang ay naiiyak na siya. Nang makarating nga sa klinik ng lalaki, hindi kaagad sila bumaba ng sasakyan. Aris, your dog is gone. Tuluyan ngang bumuhos ang luha ni Lyra dahil sa narinig. We thought he's just sleeping. But when we checked him, he's not breathing anymore. Tumango lang siya bago bumaba ng sasakyan. Nauna siyang pumasok sa vet clinic at nakasunod naman sa kanya ang lalaki. Dumiretso siya sa silid kung nasaan ang kanyang alaga. Aris! Nanginginig niyang nilapitan ang aso na wala ng buhay. Aris, ba't binitawan mo ko? Diba ang sinabi ko, lumaban ka? Papagaling ka na. Bakit bumitaw ka pa?
Niyakap niya ito habang umiiyak. Aris, sino nang kasama ni Mommy? Sino na yung pagsusumbungan ko kapag may umaaway sa akin? Wala na akong kasama ngayon sa bahay. Nakatayo nga lang yung lalaki habang nakatingin sa babae. Bahagya nga rin siyang napapasimangot dahil pakiramdam niya, siya ang namatay ngayon. Dahil nga sa kapangalan niya ang aso nito. Aris, gising ka na dyan. Promise, hindi na kita pagagalitan kapag umihi ka sa lapag. Kahit pa doon ka pa umihi sa kama ko. Pilit ngang ginigising ni Lyra ang alaga pero wala na talaga. Napahinga naman ng malalim si Aris bago lapitan ang babae at yakapin ito. I'm always here for you, Lyra. Sige lang, ilabas mo lang lahat ng hinanakit mo. Kahit pa nagmumukhang ako rin yung namatay, hindi ako magagalit o magrereklamo. Ilabas mo lang lahat yan hanggang sa gumaan yung loob mo. Malambing na sambit nito bago halikan sa ulo ang babae. Umiyak nga lang nang umiyak si Lyra habang parang batang nasa bisig ng lalaki. Inilabas niya talaga ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang alaga niya lang kasi ang nakasama niya sa buhay, magmula nang mawalan siya ng mga magulang. Only child pa siya kaya wala talaga siyang naging kasama kundi ito. Sigurado akong masaya na si Aris kung nasan man siya ngayon. Kaya sana pilitin mong maging okay. Dahil baka biglang magmulto yun. Pinunasan ni Aris ang mukha ng babae at inipon ang buhok nito. Isa pa, nandito ako para samahan ka. Aris din naman yung pangalan ko. Pwede ba kitang talian sa leeg? Tanong ng babae. Nagpakilala na nga akong tao, tatalian mo pa ako sa leeg. Hindi makapaniwalang sambit nito. Pwede mo naman akong akayin sa kamay habang ginagala sa park. Ang weird naman kung nakatali sa leeg. Tapos gumagapang ako. Baka makasuhan ka pa kung sakali. Pero si Aris ko tinatalian sa leeg. Magkaiba kayo. Muling lumakas ang iyak ng babae. Gusto ko na lang sumama sa kanya. Araw-araw tayong gagala sa park. Pero hindi mo ako itatali sa leeg ah. Sasamahan din kita kahit saan mo gusto. Kung gusto mo makitulog din ako sa bahay mo. Pero kung gusto mong magkasama na talaga tayo, pakasalan mo. Aray! Joke lang naman. Pinapagaan ko lang yung loob mo. Kahit kasi nangihina sa sakit na nararamdaman si Lyra, nagawa pa rin kurutin nito ang lalaki. Sa tingin mo, masaya si Aris ngayon? Masaya talaga ako. Masaya siya. Sigurado ako. Wala na siyang titiising sakit. At siguradong maglalaro sila ng manok ni San Pedro. Ngumiti ang lalaki. Huwag ka nang mag-alala sa kanya, okay? Sa ngayon, kailangan mo muna siyang bitawan. Napakagat sa ibabang labi ang babae bago itango ang kanyang ulo. Muli niyang nilingon ang alaga at malungkot na nginitian. Pahinga ka na, baby. Tandaan mo na sobrang mahal ka ni Mommy. Umalis nga siya sa bisig ni Aris at niyakap ang alagang aso. Sobrang mahal na mahal kita. At sa muling pag-iyak niya, isang mainit na bisig ang yumakap muli sa kanya. At alam niyang kahit na wala ang isa sa mga kakampi niya, may panibagong dumating naman. Nakaaway niya rin minsan. Lumbay na lumbay pa rin si Lyra dahil sa pagkawala ng kanyang alagang aso. Pinagpapahinga siya ni Aris ng 1 linggo, pero ayaw niya. Alam niya kasing malulungkot lang siya sa bahay. Lyra, nasa office ni manager si Mrs. Arcilia. Pinatatawag ka. Napatingin siya kay Ira na kinalabit siya sa braso. Bakit daw? Nagkibit balikat ito. Walang nasabi si manager. Basta wag kang magpapakain sa kaba mamaya ha. Kay Sir Aris ka lang dapat magpapakain. Ngumiti ito na animoy sa sabak si Lyra sa matinding laban. Hindi ikaw ang masisindak sa future mother-in-law mo. Dapat siya yung masindak sa'yo. At isa sa tatandaan mo, wag kang papatalo dun sa babaeng princess ang pangalan pero mukhang kalaban. Ikaw dapat yung maging boss namin, okay? Napakamot na nga lang siya sa kanyang sariling ulo dahil sa mga pinagsasasabi ni Ira. Dumiretso siya kaagad sa office ng manager nila. Pagpasok nga doon, naagaw agad ng kanyang atensyon ng isang ginang na pangkontrabida ang atake ng suot at itsura. Batang-bata din ang itsura nito at hindi mukhang nanay. Katabi nga nito si Princess, na malaki ang ngisi. Good morning po. Magalang at nakangiting bati niya dito. So, you're Lyra. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Is it true that you're the one seducing my son? Hindi po totoo. Agad na sagot niya. Totoo naman kasing hindi niya inaakit si Aris. Ito lang kasi ang bigla-biglang naaakit sa kanya.
She's lying, tita. Alam ng halos lahat na nilalandi niya si Aris. Siya ang dahilan kung bakit sumusuway na si Aris sa'yo at ayaw nang umuwi. Sabad pa ni Princess. Bakit ko naman lalandiin si Aris, si Sir Aris? Wala naman akong mapapala kung gagawin ko yun. Isa tong malandi sa aming dalawa. Siya ho yung naghahabol sa akin. Walang prenong saad niya. Yun naman kasi ang totoo. Kaya yun din ang sasabihin niya. Sinasabi mo bang anak ko yung patay na patay sa'yo? Napatawa ang ginang. Parang pinapalabas mong si Aris pa yung dapat kong kausapin. Makapal nga talaga yung mukha mong babae ka. Tita, may nakapagsabi din sa akin na tinatawag niyang baby si Aris. Parang pato nang umuso si Princess. Dapat siguro tanggalin mo na ang babaeng yan. Siguradong siya yung magiging dahilan kung bakit kayo babagsak at kung bakit mas lalong lalayo ang loob ni Aris sa'yo. Teka lang ho, hindi ko ho tinatawag na baby si Aris. Napahinga siya ng malalim. Well, may Aris nga po kung tinatawag na baby. Pero aso po yun. Nagkataon po kasing magkapangalan yung aso ko at yung anak nyo. And now you made my son like a dog? Nagkasalubong ang peking kilay ng ginang. Are you really insulting my family? Iha, hindi ako nagpakahirap para lang tapak-tapakan kami. Now, pack your things because you're fired. Hindi naman ho yata fair yun. Wala naman po akong ginagawa. Kaya bakit po ako matatanggal? Lalaban talaga sa hanggang sa yung tama. Lyra, tama na. Wala na tayong magagawa. Sabad ng manager nila. Manager, hindi ho tama to. Aalis po ako kung may nagawa po talaga akong masama. She's right. Bahagyangang nagulat ang lahat dahil sa biglaang pagsulpot ni Aris. Halatang nagmadali pa ito dahil gulong-gulo ang damit at buhok nito. Mom, you have no rights to fire her. Wala siyang ginagawang masama. At palagi siyang employee of the month. Kung may isinumbong man sa'yo si Princess, hindi totoo yung mga yon. And now I'm the liar? Inis na tumayo si Princess. You should take my side, Aris. I'm your fiancé here. Hindi ako pumayag. Umirap ang lalaki. Now, we'll take our leave now. May importante pa akong ipapakita kay Lyra. Importanteng ipapakita? Takang tanong ng babae. Yeah. Malaki ito at mabalahibo. Siguradong masisihan ka dito. What the hell, Aris? What are you talking about? Galit na tanong ng ina ng lalaki. Mom, trust me. If you touch Lyra, I will never forgive you. Pagkatapos ay hinila na ni Aris ang babae palabas ng office. Hindi naman alam ni Lyra kung anong ire-react. Lalo pa at tumatakbo sa isip niya ang malaki at mabuhok na ipapakita sa kanya nito. Kinabahan nga siya dahil sa parking siya dinala nito. Medyo madilim kasi doon kaya walang makakakita sa kanila kapag pinakita na ni Aris ang malaking sinasabi nito. Anong ipapakita mo? Utal niyang tanong sa lalaki nang makarating sila sa tapat ng kotse nito. Di yung malaki at mabuhok. Binuksan ng lalaki ang pinto ng backseat ng kanyang kotse. Pasok ka na dito. Ihahanda ko lang ipapakita ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, Aris, huwag kang gagawa ng kalokohan. Sinamaan niya ito ng tingin. Ipagmimit ko talaga kayo ng manok ni San Pedro. Bakit? Ayaw mo bang makita yung gusto kong ipakita sa'yo? Kainis ka! At padabog na nga lang siyang pumasok sa backseat. Natawa naman si Aris bago isarado ang pinto. Habang naghihintay nga ang babae, napakapit na lamang siya sa laylayan ng kanyang damit. Kinakabahan siya na na-excite dahil sa mga pinagsasasabi ni Aris. Bakit mabuhok pala? Hindi ba siya marunong mag-shape? Ay, ano ba tong iniisip ko? Tumigil ka, Lyra. Sabay mahinang sampal sa kanyang magkabilang pisngi. Ilang sandali nga ay bumukas muli yung pinto ng backseat. Pikit ka na muna. Utos pa ng lalaki. Napatikhim naman siya at sinunod yung utos nito. Pumikit siya habang napapalunok dahil sa kaba. Ilang sandali nga ay may biglang dumila sa kanyang mukha. Handa na nga sana niya itong sampalin pero pagdilat niya, natigilan siya nang makita ang isang tuta na kamukhang kamukha ng aso niyang namatay. Aris? Gulat niyang sambit. Hindi Aris yung name niya. Siya si Leo. Sabi ng lalaki bago siya tabihan. Napangiti naman si Lyra bago ito kuhanin at yakapin. Pakiramdam niya ay naibsan ang pangungulila niya dahil sa asong nasa kandungan niya ngayon. Kagaya ng kanyang alaga noon, maligalig din ito. Kamukhang kamukha niya si Aris. Nakangiting nilingon niya ang lalaki. Sobrang na-appreciate ko tong surprise mo. Thank you, Aris. Ayoko kasi na malungkot ka.
Kaya naghanap ako ng aso na kamukha ni Aris. Kaso, tuta pa lang yung nakita ko eh. Pero ayos lang yun. Para maging anak natin siya na palalakihin nating dalawa. Nakangiting sagot ng lalaki. Anak mong mukha mo. Muli na lamang niyang binalingan ng aso at nilaro ito. Tuwang-tuwa naman ito sa kanya at tinatahulan pa siya. Teka, bakit pala kabado ka kanina bago ka sumakay ng sasakyan? Usisa pa ni Aris. Para ka kasing baliw. Kinakabahan ako sa mga sinasabi mong malaki at mabuhok. Akala ko iba na yung ipapakita mo sa akin. Bakit? Ano bang gusto mong makita na malaki at mabuhok? Inilapit ng lalaki ang kanyang mukha sa babae. Are you thinking about little Aris? Lyra, kung ito yung ipapakita ko sa'yo, hindi ko sasabihin ng mabuhok dahil palagi itong malinis. Nanlaki yung mga mata ni Lyra. Anong sinasabi mo? Bastos ka talaga? What? Wala naman akong sinasabi. Anong wala? Gusto mo bang kitain yung manok ni San Pedro? Chill. Ikaw tong madumi yung pag-iisip eh. Natawa ang lalaki. Ang tinutukoy ko ay ang binti ko. Little Aris yung tawag ko sa kanilang dalawa. Pinakita ng lalaki ang binti niyang walang balahibo. Tignan mo, wala silang buhok. Palagi ko kasi silang nililinis. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Tignan mo, natutulog na yung anak natin. Kalma na lang po para makatulog siya ng mas maayos. Mahinahong sabi pa ng lalaki. Napatingin naman ang babae sa kanyang kandungan. Napanguso na nga lang siya bago haplusin ang balahibo ng kanyang magiging panibagong anak. Dahil nga sa pagdating ni Leo sa kanyang buhay, naibsan kahit papano ang pangungulila niya sa yumaong alaga. Idagdag pa na alagang-alaga din siya ng lalaking kapangalan ng kanyang namatay na aso. Talaga kasing deadma ang lalaki sa galit ng ina nito at patuloy pa rin siyang nilalandi. Mukhang mabango yung mga dala mo ah. Ikaw nagluto niyan? Lunch break nila at dating gawi nga, dinadalhan siya nito ng pagkain. Ako ang nagluluto ng lahat ng mga dinadala ko, tapos duda ka pa rin sa akin. Tanggapin mo na kasing hands-on na ako at pwede na akong maging asawa. Mayabang na sagot pa ng lalaki. O sige, ipapaasawa kita kay Julia. Tugon niya at napatawa. Napasimangot naman ng lalaki. Bakit kay Julia? Ayaw mo ba sa akin? Wala na, nagtatampo na ako. Napaka-OA mo talagang lalaki ka. Kumain na nga lang tayo at saglit lang yung break ko. Baka pag sumobra na naman ako, sabihin na naman nilang masyado mo akong favorite. Favorite naman talaga kita. Parang batang umiti ang lalaki. Kaya mamaya, sa'yo ulit ako matutulog. Namiss ko na kasi kayo ng anak natin. Ayan ka na naman. Tapos pagising ko, nasa tabi ka na namin ni Leo. At tinaasan niya ito ng isang kilay. Baka kasi may multo at bigla akong hilahin. Ayoko namang malungkot ka kapag naagaw ako ng iba. Napailing na nga lang si Lyra dahil sa sinagot nito. Hindi na siya napipikon dahil sanay na siya sa lalaki. At masaya naman siya dahil sa pagiging clingy nito. Nasa gitna nga sila ng pagkaing dalawa nang biglang sumulpot ang manager nila Lyra. Natigilan nga silang dalawa. Sir Aris, nasa office yung mommy mo, galit na galit. Nangangambang saad nito. Napatingin si Lyra sa lalaki. Nakita niyang sobrang seryoso ang mukha nito. Mukhang naramdaman nito ang kanyang tingin dahil nilingon siya nito. Kumain ka lang dyan, kakausapin ko lang si mommy. Sure kang kaya mo, pwede kitang samahan. Handa akong makipag-away sa nanay mong bruha. I can handle myself. Kumain ka lang dito at malapit nang matapos ang break mo. Ginulo ni Aris ang kanyang buhok bago ito tuluyang umalis kasama ang manager niya. Pero imbis nga na kumain na lang, palihim siyang sumunod sa mga ito. Siyempre, nag-aalala pa rin kasi siya sa lagay ng lalaki. Hindi nga siya pumasok sa office ng manager dahil siguradong bubuga ng apoy ang drago na ina ni Aris. Nandun lang siya sa labas at nakikinig. Aris, wala ka na ba talagang plano sa buhay? Ano? Susuwayin mo ko para lang sa babaeng yon? Hindi ako nagpakahirap para lang ganyanin mo ko. Galit na singhal ng ina ni Aris. Mom, ngayon lang kita sinuway. Sinabi ko na noon pa lang. Pakialaman mo na lahat, wag lang yung pagpili ko ng taong mamahalin ko. Hindi ko lalayuan si Lyra. Dahil lang gusto mo. May pamilya na kaming dalawa. Ayoko maging broken family yung anak namin. Tugon pa ng lalaki. Naputol nga ang nararamdamang kilig niya dahil sa pinagsasasabi nito. Bigla niyang gustong pukpukin ang lalaki. What? Talaga palang gusto mo akong atakihin? Wala bang kahihiyan niyang babaeng yan? Sigurado kung ginagamit ka lang niya at patutunayan ko yon. No,
She will never do that. Ngumiti si Aris. Kung gusto mong kuhanin lahat sa akin, handa akong isuko. Pero hinding-hindi ko isusuko yung pagmamahal ko kay Lyra. I'll go now. Lalambingin ko pa siya. Nagmamadaling ang tumakbo pabalik ang babae sa locker area. Saktong pag-upo niya, siya namang pagdating ng lalaki. Kumusta yung pag-uusap niyo ng mommy mo? Medyo hingal niya pang tanong. Ayos lang. Nakangiting naupo ito sa kanyang tabi. Bakit hingal na hingal ka pa? Pawis na pawis din. Mainit lang. Palusot niya at peking natawa. Tumangulang ang lalaki bago hawakan ng kanyang kamay. Lyra, i-promise mo sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko. Ipaglalaban kita kay mommy at gusto kong hindi ka sumuko sa akin. Kasi kapag nawala ka sa akin, kawawa naman ako. Makakaya ba ng konsensya mong iwanan mag-isa yung kagaya kong gwapo? Matatouch na sana siya sa mga pinagsasasabi nito. Kaso ginatungan pa kasi nito ng kalokohan. Alam mo, kahit gaano ka pa kabaliw, hindi naman kita itataboy. Kawawa naman si Leo kapag nawalan siya ng daddy. At saka kung sakali mag-offer ng pera yung mommy mo, syempre tatanggapin ko. Gusto kong maranasan ma-offera ng 10 milyon, no? I can double her offer. Hindi pa ako tapos. Manahimik ka na muna dyan. Napatahimik naman ang lalaki. So ayun, kung mag-o-offer ng 10 milyon ng nanay mo, tatanggapin ko. Tapos aalis tayong dalawa. Balikan natin siya kapag may apo na siya. Lumalambot kaya yung mga matatanda kapag may apo na silang cute. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng anak. Ngumiti ito na parang bata. Sabi ko na nga ba mahal mo din ako. Pakis nga ako, baby. Ngumuso ang lalaki at umakma ng halik. Agad naman niyang tinampal ang uso nito ng palad niya. Sandali, masyado kang abusado Hintayin muna natin yung offer na pera ng nanay mo. Napabungis-ngis naman ang lalaki bago tumango at parang ahas na lumingkis sa kanya. Hindi naman na siya nagreklamo dahil gusto niya ring iparamdam sa lalaki na hindi niya ito iiwan. Basta, magpakabait ka lang lalo Promise ko sa'yong hinding-hindi kita iiwan. Lalo pa ngayong patay na patay ka sa akin. Sabay haplos niya sa buhok nito. Napatango naman si Aris. Okay po, baby kong maganda. Napatawa na nga lang siya dahil sa taglay niyang kalandian. Kahit wala silang label, ang mahalaga ay mukhang pareho naman sila ng nararamdaman. At wala pang ang 1 linggo, mukhang magkakatotoo yung pangarap ni Lyra na ma-offeran siya ng pera. Para lang layuan si Aris. Nakipagkita kasi ang ina ng lalaki sa kanya sa isang coffee shop. Tatapatin na kita, Lyra. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi kita napupuso ang maging manugang ko dahil halatang wala naman kaming mapapala sa'yo. Ngayon, nagagawa akong suwayin ng anak ko dahil lang sa'yo. Kaya gusto kong layuan mo siya. Diretsang sabi nito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ang init ng dugo niyo sa akin. Pero hindi ko po lalayuan si Aris. Seryosong tugon niya. Talagang matigas kang ang babae ka. May kinuha ang ginang na tseke sa kanyang bag. Nagsulat ito doon. Ilang sandali nga lang ay nilapag ng ginang sa lamesa at inusog papalapit sa kanya. 2 milyon. Layuan mo si Aris. Nanlaki naman yung mga mata niya habang napatingin sa tseke. 2 milyon pa lang yung offer sa kanya. Parang hihimatayin na siya. Paano pa kaya kung 10 milyon? 2 milyon? Pwede na kaming makapagsimula ni Aris. Kulang pa yan. Hindi ho, sapat na po to. Kinuha niya ang tseke. Aalis na po ako at magpapakalayo-layo. Don't worry. Hindi mo na ako magpapakita sa inyo. Mabuti naman at nagkakaliwanagan na tayo. Siguraduhin mo lang na hindi mo na ako kontakin si Aris dahil baka iba pa yung magawa ko sa'yo. Seryosong sabi pa nito. No worries po, maraming salamat sa pera. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Nakangiting tumayo si Lyra at nagmamadaling lumabas ng coffee shop. Sa hindi kalayuan nga, natanaw niya ang sasakyan ni Aris. Nakaagad niyang nilapitan. Anong nangyari? Tanong kaagad ng lalaki. Binigyan ako ng 2 milyon? Hysterical niyang sagot. So paano? Magtatana na tayong dalawa. Balikan natin si mommy kapag may apo na siya. Sasagutin sana ito ni Lyra, kaso pareho silang natigilan ng tumunog ang cellphone ni Aris. Kinuha naman yun ng lalaki at nagkatinginan nga silang dalawa dahil mommy nito ang tumatawag. Mommy. Aris. Tama nga ako sa likaw ng bitukan niyang babaeng nagugustuhan mo. Pera lang talaga ang habol niya sa'yo. Tumawa pa ang ginang. Iniwan ka na niya at tinanggap yung 2 milyong binigay ko. Ginamit ka lang niya para sa pera. Sinabi ko naman sa'yo. Makinig ka sa aking mabuti. Ako ang mommy mo. Kaya alam ko ang mas makakabuti para sa'yo. Umuwi ka na ngayon din at paghahandaan natin yung kasal yun ni Princess.
Gusto ngang matawa ni Lyra dahil sa kanyang narinig. Pakiramdam niya tuloy, sila pa ni Aris yung kontrabida ngayon. Mom, don't worry about me. I'll be okay. Hindi ko kailangan pakasalan si Princess. Dahil si Lyra yung mahal ko. Nahihibang ka na ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ipinagpalit ka na ng babaeng yun sa pera. Mom, I know. Napahinga lang ng malalim si Aris. Actually, I'm with her. Balak naming magtanang dalawa. Hello, my dearest mother-in-law. Malambing na nagsalita si Lyra. What the? Bakit kasama mo yung anak ko? Di ba kasunduan natin na aalis ka na at hindi magpapakita sa kanya? Galit na sigaw ng ginang. Gusto raw hong sumama ng anak niyo eh. Pinagbigyan ko lang. Don't worry. Ibabalik ko po siya sa inyo. Matutuwa ka po dahil pagbalik niya, may kasama ng apo. Tugon niya at mahinang napatawa. How dare you? Kahit hindi nila ito nakikita, alam nilang galit na ito. Mommy, hindi ako mabubuhay kapag nawala si Lyra sa buhay ko. Kaya sasama na lang ako sa kanya. At saka kayo na yung nagsabi sa akin ni Daddy noon na abutin ko yung pangarap ko. Kaya inabot ko na si Lyra. Don't worry, magiging okay lang po ako. Magiging mabuting asawa ako at daddy sa mga anak namin. Ngumiti ang lalaki at tumingin sa babae. Kahit po malayo ako, palagi pa rin naman kitang babantayan. Mukhang pareho po kasi nating kailangang magpalamig eh. Palagi ka pong kakain sa tamang oras ah. Ibibilin kita sa sekretary mo para mas masigurado kung okay ka. I love you, mommy. Hindi na pinagsalita pa ni Aris ang mommy niya at kaagad nang pinatay ang tawag. Sigurado ka ba talagang lalayo na tayo? Alam kong nag-aalala na si mommy mo, sabi ni Lyra. I'm very sure about this. Isa pa, gusto ko ring maramdaman ni mommy na may sarili din akong buhay. Humawak ito sa kamay niya. Kaya tara na, umalis na tayo at umpisahan natin yung second baby natin. Masyado kang excited, wala nga tayong label eh. Natatawang napailing na lang siya. Di lagyan natin ng label. Hindi, magpakasal na tayo kaagad ngayon. Pareho naman tayong nagmamahalan kaya wala na tayong dapat pang sayanging oras. Baka magsisi tayo kapag masyado tayong padalos-dalos. Baby, magmula nang kinain mo yung pagkain ko sa buffet restaurant. I knew you're the one. Sabay kindat dito. Oo na. Maganda naman yung lahi mo eh, kaya ipupush ko na tong kalandian ko. Halika na. Puntahan na natin si Leo. Magpapaalam din ako kay Kai kasi siya yung president ng love team nating dalawa. Alright baby. Sabay paandar ni Aris ng sasakyan. Napatingin naman ng babae sa bintana ng kotse. Alam niyang mabilis ang pangyayari sa kanila ni Aris, pero nararamdaman naman niyang wala siyang magiging pagsisisi dito. Nagpakalayo-layo nga ang dalawa at tumira sa isang probinsya. Nakabili sila ng bahay malapit sa bukid at nagtayo ng negosyong gulayan at prutasan. Meron din silang kainan sa bayan na talaga namang patok na patok. Bago nga rin sila tuluyang magpakalayo-layo, nagpakasal na muna sila sa West. At, syempre, bakbakan agad sila pagkatapos. Wala namang naramdamang pagsisisi si Lyra. Lalo pa at talagang mahal na mahal siya ng lalaki. Baby! Baby! Napasilip nga siya sa may pinto nang marinig ang sigaw ng kanyang asawa. Baby! I'm home! I miss you, baby ko. Napatawa na lamang siya dahil parang bata ito na gustong-gusto naman niya. Sa kanya lang kasi gano'n ang asawa. Kapag sa ibang tao ay palagi itong seryoso. Pawis na pawis ka. Saan ka ba galing? Nilapitan niya ito at pinunasan ng mukha nito. Galing ako sa bukid. Tumulong ako sa pamimitis ng mga gulay at prutas natin. Nag-uwi ako ng prutas para sa'yo. Sabay pakita nito ng dala niyang plastic. Tamang-tama. Kanina ko pa gustong kumain yan. Pwede bang ipagbalat mo ako? Gusto ko kasi ikaw yung magbabalat. Nakangusong saad niya. Oo naman baby ko. Alam ko namang ako yung pinaglilihian mo eh. Sabay haplos ng lalaki sa medyo may kalakihan na niyang tiyan. Masyado kasing matinik si Aris dahil nakabuo agad sila ni Lyra. Nagbunga agad ang pagkakaroon ng lagnat ng babae dahil sa laki ng kanyang asawa. Nagmamadali ngang nagtungo ang lalaki sa kusina para ipaghanda ng prutas ang asawa. Bumalik naman si Lyra sa kanyang pagkakaupo dahil medyo sumasakit ang balakang niya. Ilang sandali nga ay binalikan siya ng asawa. Dala ang hiniwang prutas na nakalagay sa plato. Baby, eto na po yung food yun ni baby natin. Nakangiting sabi pa nito. Napapalakpak naman siya. Thank you, Aris. Sobrang the best mo talaga. Hinalikan niya ito sa labi bago siya nagsimula sa pagkain. Kahit simple lang ang buhay nila ngayon, hindi naman sila hirap.
Hindi rin nila nagalaw ang 2 milyon na binigay ng kanyang mother-in-law dahil si Aris talaga ang nag-provide sa lahat. Nakatabi ngayon sa bangko ang pera niya. Nagmukha pa siyang hampas lupa dahil hanap sa pagkamayaman ang kanyang asawa. Aris, sa tingin mo ba dapat na tayong magpakita sa mommy mo? Hindi niya mapigilang tanong. Alam niya kasing miss na rin ito ang ina. Siguro naman mabait na siya ngayon. Matatanggap na rin niya tayo. Kasi may future grandchild na siya. Wala ngayon si mommy sa Pilipinas. Nasa New Zealand siya. Tinawagan ko din naman siya pero galit pa rin talaga siya. Mukhang lalambot lang siya kapag lumabas na talaga itong baby natin. Sabay haplos ni Aris at siya ng asawa. Kung bakit ba naman kasi masyadong pusong bato yung nanay mo? Marami na kasing tawang sinamantala siya nang mamatay si daddy. Kaya naging pusong bato. Pero don't worry. Alam kong unti-unti na siyang lumalambot. Siguradong magkakasundo rin kayong dalawa. Nakangusong na patayo na lamang si Lyra at nagpatuloy sa pagkain. Nasa ganun nga silang senaryo nang dumamba si Leo sa kanyang asawa. Bahagya siyang napalayo dahil baka matamaan ang kanyang tiyan. San galing ang panganay namin na yan? Malambing na tanong ni Aris sa aso. Naglandi yan, tignan mo. Nakalabas ang lipstick at napailing si Lyra. Napatawa ang lalaki. Baby, gusto rin kitang landiin. Gusto mo bang makita yung lipstick ko? Ay, wag mong nilalandi yung buntes. Alam mo bang mas magiging horny yung babae kapag buntes? Ikaw din. Baka hindi bukid natin yung matuyot, baka ikaw. Sabay ngisi niya dito ng mayabang. Yun ang gusto ko, baby. Gusto kong simutin mo agad ako hanggang matuyot ako. Hindi nga maiwasang mapalunok ni Lyra dahil sa Tagalog dirty talk ng kanyang asawa. Nasasagwaan siya pero gusto rin naman niya. Sige na, ubad na. Bilisan mo't nang makarami tayo. Utos niya dito. Mabilis namang tumayo si Aris at nagsimulang maghubad. Nang biglang dumating si Kai kasama ang asawa. Sus Mariosep! Gulat na sambit pa nito. Nagmamadali namang dinampot ng lalaki ang mga damit niya at nahihiyang nagtatakbo patungo sa guest room. Lintik kayong mag-asawa? Talagang napakakalat niyo. Sige na, ituloy niyo na yan at babalik na lang kami. Nakasimangot na singhal sa kanila ni Kai. Mauna na kami, mukhang naiinggit yung asawa ko eh. Sabi naman ng asawa ni Kai sabay hila sa asawa nito palabas. Napahagalpak na lamang ng tawa si Lyra at napailing. Hahayaan niya sana munang mahiya ang asawa na wala na rin kasi siya sa mood na madiligan. Mas gusto niya na lang kumain ng prutas ngayon. Sa lahat nga yata ng mga ginawang kabaliwan ni Lyra sa buhay, yung pagsama niya kay Aris ang hindi niya pinagsisisihan. Dahil kasi doon, nagkaroon siya ng isang masipag, gwapo at daks na asawa. Nakabuo siya ng isang masaya at maingay na pamilya kasama ito. Mommy, nandyan na po si Lola. Excited na tanong ni Ira, isa sa kambal niyang anak. Mommy, handsome na po ba ako like Daddy? Siguradong matutuwa si Lola na makita ako. Masayang sabi naman ni Cairo, panganay na kambal. Napatunayan niyang matulis talaga ang asawa niya dahil kambal kaagad ang naging panganay nila. Sa mga lumipas ngang taon, marami ang nangyari sa buhay nila ni Aris. At kasama nga doon ang pagkakaayos nila ng kanyang biyanan. Tumama sila parehong mag-asawa. Apo lang talaga ang makakapagpalambot dito. Masyado kayong excited na makita yung lola niyo ah. Kinurot niya ang pisngi ng 2 anak. Nasa baba na si lola niyo. Halina kayo at masyado ng kabugyang forma niyo. Napasimangot nga sila dahil bigla siyang iniwan ng mga anak at naunang lumabas ng kwarto. Napailing na nga lang siya at kaagad na sumunod sa mga to. Nadatnan niyang nakikipaglambingan na ito sa kanilang lola. Mother-in-law, pakiingatan niyang mga anak ko ah. Mahirap ipanganak yan, sabi niya dito. Hindi ko pababayaan to mga apo ko. Ikaw lang yung pababayaan ko kung sakali. Sagot nito at tumayo. Ira, Cairo, wag pasaway kay lola niyo ha. At nirarayuman na yan. Bilhan niyo na lang kami ng pasalubong ha. Wag niyo rin kalimutang bilhan ng baby brother niyo. Bilin niya sa mga anak. Yes, Mommy. Tugon pa ni Cairo. Bye-bye po, Mommy. I love you po sa inyo ni Daddy. Nakangiting sabi pa ni Ira. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Bumaling siya ng tingin sa biyanan. Tawag ka po kapag nagka-problema ah. Alam ko yon. Sige na, aalis na kami. Ingatan mo ang anak ko at ang isa ko pang apo. Sagot nito sa kanya bago siya irapan. Natawa nga lang siya bago kumaway sa mga ito. Magkasundo na silang magbiyanan. Sadyang hobby lang talaga nilang dalawa ang tarayan yung isa't isa.
Pareho kasi silang nandidiri kapag malambing sila sa isa't isa. Nang mawala na nga ang paningin niya sa mga ito, nagtungo siya sa playroom. Hindi nga niya maiwasang mapatawa nang madatnan sa loob ang mag-ama niyang natutulog. Nakahiga ang bunso niya sa ibabaw ng tiyan ng kanyang asawa. Mukhang napagod kakalaro ang dalawang magkamuka. Natatawang saad niya bago lumapit sa mga ito. Nagsimula nga siyang magligpit at nang matapos siya ay kaagad niyang tinabihan ng kanyang mag-ama. Nahiga siya sa braso ng kanyang asawa. Dahilan naman para magising ito. Umalis na yung kambal. Kakaalis lang nila. Sige na, bumalik ka na sa pagpapahinga. Alam ko namang pagod ka't puyat. Sobra kasi sa pagiging hands-on husband at father si Aris. Idagdag pa na may trabaho ito at busy din sa kanilang business. You should rest too, baby. Inalis nito ang bunso nila sa ibabaw ng kanyang tiyan at inihiga sa pagitan nila. Alam kong pagod at puyat ka din. At saka kailangan mo rin ng energy. Dahil mamaya ay makakatikim ka ng langit. Napatawa siya. Mukhang babawi ka, ah. Ilang beses ka ba namang naistorbo ng mga bata? Talaga. Sobra kaya akong gigil sa'yo. I love you, my best wife. Dumakwang naman si Lyra at binigyan ito ng halik. Mahal din kita. Best husband kong may malaking lipstick. Laking pasasalamat nga niya at namali siya ng table na napuntahan noon. Dahil kung hindi niya makikilala ang lalaking naging mabuting asawa sa kanya ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Aris at ni Lyra. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.